Hello, magandang hapon po sa inyo lahat. Pasensya na kayo kasi kakauwi ko lang galing school. Alam niyo na. Ayan niyo ako, G, hello po. At si Name him, hello. Si Mr. Lowly, hello. At si Emanso, hello po. Okay. Okay, alam niyo naman, pinag-aralan to sa algebra to, di ba? Or kaya baka masanay yun, mga grade 8, grade 7. By elimination, ito yung pinaka-sikat na to. Pag sinabing elimination, sa Tagalog is tanggalan na, kaya ganon. To eliminate of the value of the variable, kahit anong variable, basta to elimination of the variable. Parang na din yung sa PBB. Effected ang tawag dun, di ba? May magaganap kasi ang mga tanggalan or tinatawag na elimination. Elimination round, di ba? So, sa Squid Games, di ba? So, nasa 300 plus po ang mga player. Kada isang game, syempre, matatanggal lahat ng mga unti-unti kasi ma-eliminate or tatanggalin yung mga player dahil sa palpak ang paglalaro. Kaya, ganun. Hello po. Chester, hello po. Okay. Elimination. Pagtanda, pag elimination, tanggalan lang po. So, eliminate or tatanggalin yung mga opposite use sign at pares ang variable with constant. With numerical coefficient. Okay? Ganun lang yung skills yun. Pag nakita mo sa libro, solving system by the addition method. Kaya ganun. Ano yan? Bakit? Papahigan. Saan? Saan yung lamesa? Pakuha ng lamesa. Nasa taas! Ito. Sasaksakan yung game. Balik mo yan sa dati, Gil, ah. Extension. Naglipit ng extension na wala. Ayan, sa charger mo. Okay, sige, magbibigay ako ng mga example. Pero unahin muna natin yung mga madadali para alam nyo. Okay, shoutout po sa mga nagjo-join dyan. Kay bukod doon kay Nene, kay Naumay, at si Kevin Dasuro. Boy Bliss, si Derry Rowe, si Haha, si Rune, si Rainier, si LIE. Good afternoon, LIE. Hi po. June. LIE, thank you po sa pag-share ng live ko. Salamat. Sige, start na tayo. Alam niyo naman, pinag-aralan niyo sa high school, di ba? Para sa mga old kiligurum, like me, old kiligurum, nabubulo na naman ako. Para sa old
curriculum sa amin, ang mga algebra to second year high school, pinag-aralan namin yan. Okay? Claim, thank you po sa pag-send ng batch po. Okay. Alam ko baka meron to grade 7, grade 8, ewan ko, for something. Baka sa general math, baka meron yan. Okay? So, magbibigay ng example. Okay, at example, 2x plus y is equal to 5 and 3x minus y is equal to 5. Oh. Di ba? Napakadali i-eliminate yan. Yan, ganoon lang yun. So, paano natin isosolve yan? By elimination po yan, ha? Na-discuss ko na yun dati yung substitution and comparison. So, na yun naman, elimination kasi siya yung patok. Okay. Stop. Awareness, hello po. Ma'am, paano? Pag elimination, to sa Tagalog is tatanggalin. May eliminate, kaya nga tatanggalin eh. Paano yung tatanggalin? Paano natin malalaman? Kung magkapares sila ng variable, kahit anong variable, without the numerical coefficient, pero yung mga signs is opposite. Positive, negative, para ang variable without or with of numerical coefficient, just eliminate it. Tanggal na. Ganun lang yun. Oh. Then simplify. 2x plus 3x is 5x. Is equal to 10. Divide both sides by 5. And then sagot, hindi 2. Yun lang. Kaya nga eliminate eh. Mabi, hello po. Mabi, thank you po sa pag-send ng badge. Okay. Para masolve natin si Y, pwede kayo mamili. Pwede ganito, pwede ganyan. Bahala kayo nung gusto nyo. Pag tinesti mo yung isa-isa, para sa mariresulta ang value of Y natin. Gets? Gets niya? Okay, para sa akin, ito na lang. Kasi, yun yung nakalagay sa libro, wala na akong magagawa. Wala nang problema. Basta mamimili kayo ng isa. Para sa result, pag nasusolve po. Para sa naman ang pinaasa kapag kukuha ka ng value of Y natin. Nick Grant and hello po. O, sige. To find, solve for Y. So, ito yung pipilian natin. So, 2x plus y is equal to 5. Substitute for the value of x. Grabe naman mangiwan si x. So, 2 quantity. Ano may yung value of x natin? Which is 2 plus y. Bakit nananatili yung y? Kasi yan ang hahanapin natin, di ba? So, equal to 5. So, simplify. Magiging 4x na siya plus y is equal to 5. Transpose sa kabila yung 4. Pwede naman in traditional way, APE po. So, sa akin, APE na lang. Kasi yan talagang original pagkukumpute nito. Para may tanggal natin si 4. Ganun lang. Ang tawag doon, addition property of equality. Ganun lang. So, y is equal to 1 na lang. Ganun lang. Yan, hello po. Christian, hello. Si M. Katrina, hello. Si Sorlax, hello. Si Genesis, hello. At si Penhab, hello po. Ganun lang. O, diba? So, meron na po tayong final answer dyan for the list of given. So, ordered per 2, 1. Yan. Kung ayaw nyo maniwala yung pagkukompute nyo, pwede nyo i-checking. Required po talaga yan. Required yan. So, tatamaan natin. So, 2, quantity of 2 plus 1 is equal to 5. Kailangan matamaan mo to is 5. Pag hindi, talaga, mali talaga yung solution mo. Bahala ka na sa buhay mo. 5. 4 plus 1 is equal to 5. Question mark. Pwede naman wala. Sa akin na may question mark to. So, 4 plus 1 is 5. So, halos the same naman po ang solution. O, diba? Ito naman yung sa kabila. Try natin. 6 yan. 3 times 2 is 6. Nako. Correct na agad. Correct na agad. Ito na. So, ito talaga solution yun. Ganun lang. Gets? Gets nyo? Yan ang elimination. Ang mangyayari, kapag opposite yung sign,
para sa variable without of numerical coefficient, eliminate it o tatanggalin na. Ganun lang yun. Ganun ang purpose yan. Addition property of equality ang nagiging properties natin yan pag nag-eliminate ka. Ganun lang. Okay? Shoutout po kay Genesis, kay Mayet, kay AC, kay Hello Lab, kay Chappy, kay Bata Scratch, kay RNJ Collect, kay Katrina, kay Alchot, kay J Arc, kay Miguyi, kay Kakash, si Rosa Sumar Cruz, It's J, si Resha, yun si Shiro, si Miss Resha. Okay? Gets niya? Ano? Medyo very easy naman yung para sa inyo. Pero what if yung mas mahirap na? Yung parang papahirapan yung sarili nyo, kaya na kailangan talaga i-multiply both sides para i-target na, may-eliminate natin yung mga variable na opposite na po yung mga signs natin. At the same ang variable with or without the numerical coefficient natin. Ganun lang. Sige, brain ko muna to para sa second example natin. Okay, ang example natin is medyo challenging po to. Ma'am, paano pag mas mahirap na? So, 5x plus 4y is equal to 22 and 7x plus 6y is equal to 32. Paano natin sasagot to? Shoutout po sa nag-join dyan at nag-hi. Hello po sa inyo. Mahirap yung isa-isain. Joshua, si Nerdscos 20, hello. Si Twitch, hello po. Si M, si NC, si Jane. Yun lang. Wala na ito nagko-comment dito Pwede kayo magtanong at anything. Wag lang yung mga higher math kasi hindi ko naman alam Okay, sige. Kung nakakaalam niya paano ito isosolve. Sige, 10 seconds po. Topi DG, hello po. Si Fok, hello po. Si Sank 36, hello po. Okay? Ma'am, paano to? Kaso ang problema nga lang, same naman yung ganito, kaso hindi mo siya tatanggalin o eliminate. Para ma-eliminate natin ng kahit anong variable, pwede naman x, matarget natin na tatanggalin yung x or eliminate yung y. Bahala kayo anong gusto nyo. To make the choice, make sure talaga na i-check nyo maigi yung value of y natin if makakapara siya. Natsu Gamer, hello po. Ma'am, paano? So, okay. LCM of 4 and 6. Target natin, ma-eliminate natin yung y natin. So, LCM of 4 and 6. Oh, ano yun? Ito yung 4, ito yung 6. 4, 8, 6, 12. Hindi 12 ang sagot. Yun lang, 12 lang. So, para matarget natin yung 12 natin, guys, dito tayo. So, dito. Matarget natin ma-eliminate yung value of y natin. Dapat opposite na po yung mga sign natin at the same yung variable with or without the numerical coefficient. Okay? Ganun lang kasi ang elimination. Ganun lang. Napakadali. Medyo nakakasawa lang to aralin kasi gusto nila yung mas mahirap. Sige, mamaya na lang pa yung mahirap. So, para ma-target natin yung na ma-eliminate or tatanggalin yung value of y natin. So, multiply boses yung first equation natin is 3. Multiply boses by 3. So, ang sagot will be the distribute property lang. Magiging 15 x plus 12y is equal to 16. Distribute property lang naman, di ba? Angie, hello po. Si Jen, hello. At si Topid VG, hello. JM, Terium. Yun lang. Manood lang kayo Ito naman,
Multiply both sides by negative 2. So, magiging ano na siya? Negative 14x minus 12y is equal to negative 64. Distributive property, yun lang yon. O, diba? Ang target natin, to eliminate or tatanggalin kapag opposite na po yung sign natin at yung the same or pareho lang ang variable with or without the numerical coefficient. Eto yon. Tanggal na to. 0 na po yung maging sagot niya or kaya eliminate na lang. So, simplify na to. Magiging x na lang. Is equal to 2. Yun lang yung magiging value of x natin. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Hindi pa tayo tapos dyan. Pwede kayo mamili kung anong gusto nyo para makapag-solve ka ng y. Pwede ganito, pwede ganyan, pwede ganito, pwede ganyan. Then make sure pag ayaw nyo maniwala sa akin, isa-isayin nyo yung mga susolve na para makuha yung value of y natin is magkakapares lang siya. Ganun lang yon. Pwede kayo mamili. Walang bawal yan, okay? Pwede kayo mamili. Depende po sa tinuturang teacher nyo. Wala naman kasing bawal yan, di ba? Eliminate. To eliminate lang naman eh. Okay? At pinili lang talaga ako, kaya okay. Shoutout natin sa mga nagaganyan, ha. Okay, si Angie, si Jen, si Bryce, si Hotdog. Ay, Engineer Reke, hi. Hello po, sir. Parang pagod na yata si Engineer Reke, nasa opisina siya. Okay, after eliminate, ito pipiliin na natin. Mamili kayo anong gusto niyo. Pwede ganyan, kuha mo ng ganito, pwede ganyan, kuha mo ng ganito, pwede ganyan, kuha mo ng ganito, ganyan. Pakala kasi sa buhay niya. Pakala kayo. Hello, sir Matuto. Hi po, sir. Thank you po sa pag-send ng batch kay Matuto. So, paki-follow up niyo si Matuto. Nagtuturo po yan ng mga higher maths integral, okay? Hello po, sir. Afternoon po. Renzo, hello po. Si Tuning. At si Matuto, hello po. Okay? At ipipiliin ko para makuha natin yung value of y natin. So, yan. 5x ups. Sige, sulat na natin. Solve for y. So, ito yung first equation natin. So, 5, substitute of the value of x natin, which is 2. Huwag niyo kakalimutan ng may parenthesis. Kasi pag walang parenthesis, pitito ang kalalabasan niya para ang pangit na sulat. Pasensya na kayo kasi medyo maingay lang sa labas. Okay lang. Sira na ilaw namin, kaya hindi gumagana. So, baka sa susunod, balik na lang ako sa kwarto para makapagturo ko sa live streaming. Okay? Then, simplify. Magiging 10 na siya. Plus 4y is equal to 22. Transpose sa kabila yung 10. Ayaw nyo, AP na lang, nasa sa inyo yan, di ba? The same lang naman ang resulta yan. So, yan. To eliminate of the 10, adding negative 10 on both sides, AP ang tawag doon. Addition property of equality. Ganun lang. So, hindi naman ito magkasya. 4y is equal to 12. So, divide versus by 4 kasi hindi magkasya sa board. Wala na akong magagawa. Ano ba yan? Pinagagawa mo. Yes po, meron naman po calculator sa scientific calculator about para makuha lang po yung x and y natin. Kaso, Renzo, pag diniscuss na po yung algebra, baka sa inyo, bawal po ang basic bawal kasi gumamit ang basic bawal kasi ang calculator, pero ang kapag ang discussion is basic math or mga algebra, pwede ka mag-calculator kapag ang discussion is calculus, statistics. Sige, mamaya na tayo mag-caltech. Ang alam ko lang, meron ako ng mga malabas ng scientific na calculator kapag ihanapin natin yung x and y. Kaso, sa pag-discussion talaga, bawal yan. Algebra pinag-uusapan natin, hindi sila tumatanggap ng calculator. Okay? So, ang sagot talaga is, hindi na magkasya sa y natin. So, y is equal to 3 na lang. Okay, yun lang talaga. Yun lang. So, ang totoong sagot talaga is 2,3. Yun lang. Yun lang yung kasimple. Renzo, thank you po sa pag-send ng badge. Salamat. Shane, hello. Participant si Kiss, hello po. Pwede naman, kaso
Wala tayong magagawa rin so kasi kapag ang discussion is algebra, bawal po ang calculator. Basic math, bawal din ang calculator. Geometry, bawal po ang calculator. At trigo, bawal din ang calculator. Ang pwede lang mag-calculator yung statistics and calculus, mga higher math lang. Pwede yan. Depende po sa request ng teacher nyo. Kung papayagan kayo ng gumamit ng calculator. Kasi ang calculator for the checking only po yan. For the checking only po. Kung napapatunay nyo, yung ba talaga ang sagot mo. For the checking only po kasi ang calculator. Yun lang. Game na. Sige. Kung gusto niyo ng checking, substitute yung mga to para matama mo yung dulo. Pag hindi, yun lang talagang problema dyan. Yung solution mo ay nagkakamali. Wala tayong magagawa dyan. Okay, si JC Kel, si Z, inantok natin si Z ha. Ang Jay, ang ingay sa labas. Naririnig niya ako. Pasensya na kasi na ano yung lalamunan ko, sumasakit lalamunan kasi gawa ng lamig. Alam mo naman, pag February, sobrang lamig. Ayun lang. So, ito talaga. Para ma-target, kasi kung ayaw mo naman yung i-target yung ma-eliminate yung Y, ang target natin, ma-eliminate yung X. Depende sa ano gusto mo. Pero, ang resulta, matamami yung X natin. Or Y natin. Ganun lang, kasimple. Ganun lang. Okay na ba? Gets? Huwag na to. Okay na. Paano what if mas mahirap na? Okay, mag-alala. Ganun lang yan. Sobrahin ko muna to. Medyo maingay lang yun nasa ano eh. Maingay lang talaga yun nasa labas. Kaya pagpasensya mo na. Yun lang yun. So, eto. Negative 4x plus 3y is equal to negative 7 and y is equal to 5x minus 17. Okay. Ito pa yung pangatlong equation natin na kailangan natin sagutan to. Kemi Dasuro, hello po. Mamaya natin pag-usapan yung Caltech, pero huwag ka maingay ha, baka papagalitan yung teacher mo. Kukunin ko yung calculator or later. Anong pangalan nito? May nag-request dito eh. Si Renzo, mamaya. Para matamaan natin to. Ay, kaso eh. Eto, problema natin. May balik natin to yung standard form of linear equation. Paano yun? Hindi kita maintindihan. Alam ba yung standard form of linear equation is, sabi nga nila, kapag ang standard form of linear equation natin is capital AX plus capital BY is equal to C, depende po sa libro. Minsan kasi meron to point, AX plus BY plus C is equal to 0. Depende po sa libro. Ito yung madalas lumalabas yan. Minsan kasi AX plus BY is equal to C. May kanya-kanya kasi yung theories, kaya ganun. Ay, hindi po. Hindi naman ako nagmamaster at hindi naman ako nagtapos ng so. Sa mga hindi nakakalam, ako po ay second year. Former second year accountancy student po ako. Yun lang. Pero love ko ang math, kaya ganun. Nascam din ako. Kala ko madali ang course ang BSA, hindi naman pala. Hindi pa ako nagmamaster, kala ko tatapusin ko yung college degree ko. Pag master kasi, matindi pagdadaanan yun eh, Renzo eh. Tapos ang thesis magastos, kaya pag-isipan ko muna. Okay, dito naman na tayo sa focus yung standard point of the linear equation. Okay? So, para ma-target natin to, kailangan may balik natin yung standard of linear equation, yung pangalawang equation natin. Gets? Ganun lang. So, eto, yung ano natin, para may pasok natin yung 5x natin, transpose sa kaliwa. So, nagiging negative 5x plus y is equal to negative 17. Yun yung magiging ano natin, panibagong equation natin. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Lipat to, pagpapasok to, lipat lang yun sa kaliwa. Ito yung magiging resulta. Ganun lang. Ito yun. Araw ko na lang para mas makita nyo. Ilang. Gets?
So, to eliminate it, ang problema natin, para ma-eliminate natin yung, ano natin, yung y natin. O bahala kayo, kung ayaw ng y, x na lang. Depende. Pero mag-LCD muna kayo bago kayo mag-eliminate. Okay? So, since yung value of y natin, may kulang, so, problema, kukuha ka ng LCD ng 3 and 1. So, talagang 3 po talaga. Pero magbabago ka ng sign. So, multiply both sides by negative 3D. Ito. So, susulatan ko muna to. So, ang haba eh. Sulatan ko muna to para please. Okay? To make this sure, multiply both sides by negative 3. Ang resulta is, magiging ano na siya? 15x minus 3y is equal to 51. Ganun lang. So, ilipat natin to. So, negative 4x plus 3y is equal to negative 7. And 15x minus 3y is equal to 51. Okay, ang target natin, opposite yung mga sign, the same yung variable, the same ang numerical coefficient, tanggal na to. Eliminate nga eh, kaya nga. O, diba? Okay. Ano gagawin natin? Eh, na pa nga ba? Eh, di simplify. Combine like terms, ha? Pag sinabi combine like terms, same ang pares ang variable, addition, subtraction, pwede add, pwede subtract, depende po sa sitwasyon ng solution mo. Depende. Ganun lang. Ano ba yun? Meron yung pinagagawang bubbles ka pa talaga. Huwag ka nang dumaldal ba? Sige, continue natin sa pag-compute natin. So, negative 4 plus 15. 11. Bakit 11? Ano mas malaki? 15. Pero ang sign positive. Pero ang operation natin is minus. Ganun lang. Naharap ko na yung dati sa live streaming ko. Mga basic math lang pala yun. So, rules of integers lang. Para lang yung balikan. Kasi hindi nyo kasi alam. De, joke lang. Hindi kayo binabash, ha? So, negative 7 plus 51. 44. Kasi, mas malaki ang 51. Pero ang sign is positive. Pero ang operation natin will be the minus. Yan ang priority po na sa pag-use of integers natin. Kapag the same ang negative ang copy the negative, pero ang operation is addition po. Ganun lang. Kapag itong situation na to, depende po sa situation ng computation mo. Kapag ang malaki ang absolute value nito, like yung integers natin, nakatipende. Pero yung negative, minus po talaga yan. Okay? Kapag yung, kunwari, negative yung 51 tapos plus yung 7, negative yung resulta, kasi mas malaking 51 kasi negative kasi sa positive 7. Magiging negative na siya. Pero ang totoong operation niya, negative pa, minus pa rin. Ganun lang. So, divide po sa 11. Ang ingay, may bijoke. O, equal to, ano pa nga ba? 84. Ganun lang, kasimple. Ganun lang yun. Mamaya na natin pa nalaman natin yung calculator. Sige. Pero cheater kasi ang calculator, bawal kasi yun. Sige, paano na natin malalaman yan? Okay. So, para makuha natin yung value of y natin, mamimili ka nung gusto mo. Pwede ganito, pwede ganyan. Pwede ganyan, pwede ganito. Bahala kasi boy. The same lang naman yung resulta pag maghahanap ka ng value of y natin, di ba? So, saan ba ako? Ito yung pipiliin ko para mas madali may labas lang. So, y is equal to 5. Quantity of value of x natin is 4. Medyo maingay na sa labas. Kaya narinig niya ako. Minus 17. So, 20 minus 17 is 3. Ganun lang. So, yan na ba talaga sagot niya? Yes, yan na talaga sagot niya. So, 4,3 lang. Ganun lang kasimple. Wala, maingay na kanta. Wala na, finish na. Sige, kung gusto niya, screenshot niya na lang. Yun lang.
yung calculator. Wait lang ha. Itatama natin yan. Okay. Sige, try natin yung calculator natin. Ang problema nga lang, ito ang problema natin. May balik natin yan. So, tignan natin. Kung maalala pa yun. Ayaw ko, tinignan ko to sa instruction ng calculator. So, ito yung gagamitin kong calculator. Baka meron naman. Yan, ito. So, buksan natin. So, sabi, mode, mali. Shift, tapos, paano ba to? Wala, parang wala to eh. Ibang klase calculator pa, parang wala siyang equation, no? Wala, iba to. Ito calculator yung gagamitin natin. Yung pinakasikat noon yan, yung FX, ano? Yung FX ano ba? FX99 1 ES Plus yan. Kasi may equation lang naman yan. Ito na yan. So, pipindutin mo siya ng ano. Gaganuhin ko na lang para mas makita. So, pindutin yung mode, tapos equation number 5. So, may nakalagay, quadratic to eh. So, number 1 po. Subukan natin yung number 1. Kasi pag ganyan, may ano yan, may cubic yan. Ito yung squared, may quadratic. Ito pa yung may... So, sa linya algebra kasi, may x, y, m, c yan. Sa linya algebra pinagdidiscuss yan. So, sobrang mahirap yan. So, number 1 muna tayo. So, ano yung value natin? So, negative 4. Negative 4. Ay, paano to? Paano to? Hindi ko na maalala. Paano to pinipindot? Equal, okay. After ng gram pi, ito. So, yung y natin is 3. Syunga talaga. First time mag-calculate, hindi alam. Pasensya na. Second question natin, problema, ang a natin is transpose lang. So, negative 5 equal, tapos yung 1 natin, tapos yung ano natin is negative 17. Oh, yung value of x natin, signan natin. Oh, di pa 4 yan? 4. Oh, yeah, pumama na siya. Ano yung y natin? Oh, di ba tumama? Ganun lang, kasimple. Pero bawal po talaga yan, kaya yan. Kung tinatamad lang kayo kumuha ng x and y gamit ang equation natin, linear equation lang po. So, pipindutin nyo ng
Balik muna tayo. Complex po tayo. So, kung naman ipipindutin yung mode, aso ang ingay eh. So, pindutin yung mode, tapos equation number 5. Kung gusto nyo ng makuha natin yung x and y sa linear equation, so pindutin nyo yung 1 lang. Oh, kung ano yung meron dyan, kung wari, negative 4, tatapusin nyo kung ano yung tinapos nyo, yun lang. So, equal, and maglalabas, may lalabas kasi yung value of x natin and y natin. Ganun lang. Yun lang. O, diba, gets? Ang galing. Astrophysics, hello po. Hi. Si Answer ay Grandpa, thank you po sa pag-send ng batch. Grandpa, hello po. Good afternoon po. So, Jellifa, medyo maingay yung nasa labas, kaya masana maintindihan yung maingay talaga. Lang, Lappy, Ice Grab, si Rice, si RG, si Rice, si Joski, si Dats, si JM, si Ron, si Gonzales, si Walang Pangalan, si JP, si Annabelle, si Fran. Yun lang. Okay? So, another example po tayo. Paano pag fraction na? Ayun naman yung pinaka-challenge, may fraction na. Okay? Kasi wala namang magaganap kasi yung calculator isa eh. Yung lumang calculator. Sa pamangkin ko to eh. Kaya ganun. RJ, hello po. Yung, diba? Pag ginano mo yun sa mode, complex, stat, and table lang nakita ko. So, wala. Ibang brand to. Ibang model nito. Ganun na may ship. Wala. Wala akong nakita. Wala. So, ibang klaseng calculator lang to. So, kaya, ganun. So, another sample tayo. Parang pag fraction. Mas challenging po yun. May problema dyan. So, basta practice pa mo hanggang mag-gets, hanggang matuto. Ganun lang. Huwag kayo matakot. So, 5/2 x plus 2/3 o 2/3 y is equal to -3. And negative x plus 1/5 y or 1/5y is equal to -2/3 or -2/3. Ganun lang. Ma'am, paano natin sasagot to? Medyo takot sila pagdating sa fraction. Ganun lang. Ganun naman. So, ang target natin, yung numerical coefficient natin is naka-whole number. Gets? Okay. Kailangan i-multiply both sides muna, malaman natin yung LCD natin. So, which is the LCD o 2 and 3 natin is 6. Yun lang. So, 5/2 or 5/2 x plus 2/3 or 2/3 y is equal to -3. By both sides by 6. Bakit 6? Kasi LCD of 2 and 3 natin is 6. Gets? Kung papalikan nyo yung LCD, aralin nyo mabuti. Okay? Kung gusto nyo i-recall. So, pag inaano mo siya, simplify natin, magiging 15x plus 4y is equal to -18. Medyo maingay yung background, pagpasensya mo na. Ganun lang. Ito naman, para matarget natin yung whole number ang numerical coefficient natin, so LCD ng 5 and 3 is 15. Ganun lang kasimple. So, multiply both sides by, etong ganito na to, yung second equation natin, multiply both sides by 15. Ganun lang. Sasagot dito, ganun pa rin. So, negative 15x plus 3y is equal to -10. Okay, ang target, ma-eliminate natin kapag the same ang x natin, variable natin, with or without numerical coefficient. Tapos, opposite na po yung sign. Positive yan, negative. The same ang variable, with or without variable, eliminate na to, tanggal na. So, ang resulta,
Just simplify ulit yan. So, 7y is equal... Ang ingay. Sandali lang. So, negative 18 minus 10, same ang negative. Ang operation is add. 18 plus 10 is 28. Yun lang. Aralin nyo mabuti yung rules of integers. Kaya, ganun. Medyo maingay lang yan nasa background. So, divide boses by 7. So, ang sagot, negative 4 po. Ganun lang. Para ma-solve natin si x, so pwede kayo mamili. So, ang napipiliin ko, yung ito. Yan. So, 15, value of x na, ay, wala tayo value of x. Inahanapin natin, di ba? Value of y natin is negative 4. Huwag nyo kakalimutan na may parenthesis kapag nagdidikit ka ng numerical coefficient natin. Ganun lang. Kasi pag wala yan, parang nagdidikit lang siya. So, it's equal to negative 18. Then, simplify. So, 15x positive, negative, negative. 4 times 4, 16 is equal to negative 80. So, adding positive 16 on both sides o pwede naman transposition sa kabila. Na-miss ko na si Ma mag-live. Ay, hello po say. Hi. Na-miss na lang daw ako mag-live. Ano sagot dito? Negative 2. Bakit negative 2? Di ba yung 18 pinakamalaki yung ano natin, absolute value of integers natin is 2. Ang sign niya is negative. Pero ang totoo kasi, ang operation niya will be minus. Medyo maingay na yung bata. Pabayaan mo na. So, divide boses by 15. So, ang sagot will be the x equal to negative, ganun pa rin, negative 2 over 5 or 2/5. Make sure talaga yung negative nyo. Dapat pantay po siya sa fraction bar. Yun yung proper pagkasulat, yung fraction with negative. Hindi pwede yung ganito, hindi pwede sa baba, pangit yun. Eto, depende po yung sa kapag yung sa slope intercept form, yung rise over run, kailangan yung negative nyo ay nasa numerator kapag nag-rise over run ka. Pero ang totoong answer natin, this is the proper pagkasulat ng fraction with negative. They always nakapantay po siya sa fraction bar, yung negative sign. Naiintindihan niya? Gets niya? Gets niyo rin. Yun na lang. Okay na tayo, diba? So, ito na talaga sagot niya. So, wala. So, negative 2 over 5 or 2/5 and negative 4. Ganun lang. Sige, kopyahin yung gusto nyo. Screenshot nyo lang. Medyo maingay lang yun nasa background. Kaya ganun. Sige, last na to kasi magpapahinga muna ako. Wala naman kasi wala naman kasi tindang para bukas kasi pahinga, alam mo na. Okay, last example na for the list kasi medyo maingay na sa labas pa. Baka kasi sayang lang talaga effort ko kaya ganun. Walain ko muna to ah. Ang ingay kasi niya nasa background, di ba? Try natin solve to. Sa decimal ah.
Paulit daw. Oh my God, paulit ko daw. Patay tayo dyan. Sige, paulit natin sabi ni Dynamics. Elimination po to ha. Sige, paulit natin. Ulit na naman! Ulit! Sige, panoorin mo na sa YouTube channel ko, Miriam Flores Dynamics. Ito, decimal po tayo ha. Kasi ang target natin Dynamics, pag elimination, opposite yung sign, same ang variable, with or without the coefficient. Dapat yung needing coefficient is the same lang po ha. So, kunwari, 2x plus y is equal to 5 and 3x minus y is equal to 5. Oh, opposite side, hindi po siya the same yung mga sign. Positive, negative, kapag ang target nyo is para sa ang variable, tanggalin na to. Then, simplify. Combine like terms. So, magiging 5x is equal to 10. Divide process by 5. Yan ang elimination. Ganun lang. Dito. Para makuha natin yung y natin, pwede ka mamili. Dynamics. Pwede ganito. Kung ayaw mo ng isa, mamimili ka sa isa. Pwede first equation, pwede second equation para makuha natin yung value of y natin. Bahala ka na sa buhay mo. Kung ayaw maniwala, isa-isahin mo na lang. Ganon. Ha? Sa hands ko? Ay, oo nga. Nag-allergy ako doon sa dakta ng mangga. So, meron po akong eczema. May nilalagay ako ng cream na pang-eczema para tunay na ako gumaling. Kaya ganon. Salamat. Para makuha natin yung y natin, ito ipipiliin ko. Kung ayaw mo, ito, bahala ka sa buhay natin. Try natin kung tatama. Value of x natin is 2. 6. Kung pwede naman APE, or kaya transposition method, bahala ka na sa buhay mo. So, adding negative 6 on both sides, para matanggal natin si 6. Ganun lang. Negative 1. Versus may negative 1. Ang target lang kasi, maiwan ang y natin. Kung may negative, bawal yon. So, divide versus may negative 1. So, edi 1 ang sagot. Tignan natin kung kakasya. Oy, okay. Ang galing-galing. Kaya nagka-allergy ako doon sa sa dagdag ng mangga, kaya yun yata nagkakaproblema. So, may nilalagay kasi akong cream, pampanggaling lang naman. So, nag-iwas din ako sa mga malalansa kasi makuwasak ang malalansa. Yun nila. Oo nga, nangyari sa kamay ko, no? Nagka-allergy din, no? Baka nangatit pa ako sa dagdag ng mangga. Alam mo yung dagdag ng mangga? Yung hindi nyo kasi nuhugasan yung Indian mango. Baka doon ako nagka-allergy, kaya ganun. Try natin yung shaking. Ang yung mga bata. So, 2 times 2, 4. Plus 1 is 5. Oh, okay naman, tama siya. Ito naman, 3 times 2 is 6. Minus 1 is 5. Ganun lang. Ganun lang kasi. Ganun lang. So, yan na natin. Mag-decimal point po tayo. Kapag nagkakaroon ka dynamics na hindi mo na ka-eliminate, bahala ka na mag-multiply both sides. Like example, yung ito. Ito medyo nahihirapan ka, dynamics. So, 5x plus 4y is equal to 22. And 7x plus 6y is equal to 32. So, hindi na po siya elimination ng tawag doon. So, ang problema natin, parang pinagkaiba natin yung numerical coefficient natin, pero the same ang variable. Pero ang sign natin is parehas. So, parang matarget natin ma-eliminate ng x or y. Bahala ka sa buhay mo. So, para sa akin, ang ingay. Okay, ang target ko lang ma-eliminate yung y natin. So, multiply boses by by 3 and multiply boses ko ng negative 2. Kasi ang LCD natin ng 4 and 6 natin is 12. Ganun lang yun, para ma-eliminate natin ang y natin. Naituro ko na po yan kaya, no, doon sa post ko, yung stop. Ano may stop? Ano yung stop? Same sign, take away,
opposite side, m plus. Gets? Oh. Pag sinabing stop, na meron ako sa post sa account ko, yung stop. Yun pinapanood ko do sa sa live streaming po ni Free. Free easy mat ata do si ang pangalan ng baka basta nakalimutan ko na. Hindi po itigil yan ha. Kapag in the case of to make the positive sign, the same positive sign, huwag nyo kasi kakalimutan ng STOP or stop, hindi yung tigil ha. Pag sinabing S, same variable, mali. Pag sinabing S, same sign, yung T natin, take away. Ang O natin, opposite sign, yung B natin, plus. Okay. Okay, mamaya na natin to. So, maging sagot niya, hindi na magkasya. So, wala tayong magagawa. So, 15x plus 12y is equal to 66 and negative 44x minus 12y is equal to negative 64. Okay, same sign. Ito may same sign. Take away. Opposite sign. Ito opposite sign and plus. So, eliminate na to. Eh di, ang target natin. Hindi, ito na to. So, negative 2. Pwede kang mamili. Ha? Bakit negative 2? Kasi ang target natin, guys, dynamics, ang target natin, may multiply both sides mo siya ng negative 2. Ang target natin, dynamics, to eliminate of the y natin. Ang LCD natin ng 4 and 6 natin is 12, di ba? LCM of 4 and 6 is 12. O, di ba? Ang inisip ko, yung negative 2. Pag minultiply boses mo yung negative 2, ito yung karesulta niya. So, negative 12. Ito na yun. Bakit naging 3? Kasi inisip ko lang na ma-eliminate natin ang y natin. So, ito na yun. O, di ba, nagkakaroon ka ng, natin, opposite side natin, tapos yung 12. Kasi ang 12, LCD ng 4 and 6 natin, ito 4 and 6 natin is 12. Ayan. O, okay na yun. Gets? Inisip ko lang, dynamics, inisip ko lang. O, ayan, tama ka. Okay, para maging 12 yung y. O, tama po kayo. Para maging 12 yung y. O, yun na lang yan. Dapat marunong ka sa LCD ng 4 and 6 natin para ma-eliminate natin yung y natin. Palapakan natin si dynamics. Ganyan lang. Dynamics, kung nagko-contra ka sa y natin, ang target natin ma-eliminate natin ang x natin. Sige, try natin. Kung ayaw mo mag-contra ka, wala tayong problema. Kasi, depende po sa pagpili ng tao. Sige, balik natin to. Kailangan matamaan yung y natin. So, try ko lang So, try natin ma-target natin yung ma-eliminate ng x natin. Sabi ni dynamics. So, ang LCM of try natin. Ang LCM ng 5 and 7 is 35, di ba? Kasi 5, 10, 50, 20, 25, 30, 35. 7, 14, 21, 28, blah, 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 hanggang 35, di ba? 35. Kailangan mag-isip ka ng mabuting dynamics para ma-eliminate yung x natin, para maging 35. Gets? Gets niya? O sige. So, kung mag-iisip-isip ako, I'm think na dito, kailangan 35 dynamics. So, negative 5 to at 7 lang. Ganun lang. Para matanggal natin yung eliminate natin yung 5 natin, yung x natin. 'Di ba ang LCM natin ng 5 and 7 natin is 35. So, 7 times 5 is 35. 35x plus, ang hirap naman nito. 4 times 5 is 20, carry 2. 140. Y is equal to, ang hirap naman, mano-mano. Mamaya na lang. Ito, negative 35x yan. O yan. So, pwede na tayo ma-eliminate yan. Gets na daw sabi ni dynamics. Teka, wait lang. Negative 30y is equal to, ang hirap naman nito,
Negative 10. 160. Eto, mano-mano kasi to eh. Oh. So, 14. Yan lang. Eliminate to. Ayan. Mano-mano lang natin ngayon ganun. So, 120 something. Oh, tick natin. Ay, mali. Parang mali. 110 ata to. Sorry. So, ito. Negative yan eh. Oh, negative 160 minus 54. 6 yan. Oh, 6 nga talaga. So, 6. Hala. Ang yari. Ang yari. Teka lang. May something talaga. Wait lang. Kailangan matarget natin yung 3 natin eh. Wala na. Nagloko na. 28 sa taas. 28Y. Sige. Nagkamali ako. Sorry. 28. Okay. Parang mali eh. Something yata. So, negative 2. Oh. Okay na. Divide boses negative 2. Try natin yung Y natin kung tumama. Ang galing talaga. Ya, tumama talaga. Yan lang yun. Palapakan natin. Pwede ka mamili Dynamics. Ganun lang. Dynamics. So, mamimili ka nung gusto mo. Ito pipili natin. Kailangan matama natin yung X natin, ha. So, wala tayong X. X3 is equal to 22. Medyo maingay lang yun nasa background. Pasensya na kayo, ha. So, 10. Ito, tumama na nga parang ano yata. Tignan natin. Ay, yung ganda na may X na. Yan galang talaga. Di ba Dynamics, gets mo? Ganun lang. Target na ma-eliminate yung X natin. Kailangan yung alam yung mga numerical coefficient natin. LCD yan. LCM. This common multiple of 5 and 7 is 35. Kailangan mag-isip-isip ka mag-multiply boses para ang sagot natin will be the 35 talaga. So, eliminate lang. Gets na daw, sabi niya natin. Okay. Sige. Mag-decimal muna tayo, Dynamics. Medyo mahirap lang yung decimal. Kaya, ganon. Medyo may nasa labas eh. Ganun lang. Gets na daw. Share sa ako po. Ang ingay. Narinig niyo ako yung boses ko kasi maingay sa labas. Ay, thank you po sa pagtap-tap ng heart react. Nasa 1.5k na. Palapakan na. Beside my home. Nagpapakaraoke na talaga ako. Tinig na daw, sabi ni Dynamics. Sige, decimal point po tayo, ha. Medyo mahirap ang decimal. Meron ko kayo matakot kasi konting practice lang talaga. Hanggang mag-gets. Ganun lang. Make sure na gusto niya matutunan. Abot sa mga math. Ganun lang. Talagang aral mabuti. Yun lang. Huwag kayo matakot. Yun lang. Sa lahat ng pagsubok, may pinagdadanin. Okay? Burahin ko na to, ha. Okay. Okay, ito pinakamahirap dyan. Decimal. Oh my God. Huwag naman sana. Natin. So, 0.3 X plus 0.2 Y is equal to 0.4. Pero ang totoong basa yan, 3 times X, 2 times Y is equal to 4 times. Ganun lang.
Medyo nasasanay sila sa 0.2. Wala akong magagawa kasi ayoko lang kontrahin ng tao eh. 0.5x plus so yan, medyo mahirapan sila pag ganyan eh. Oh my god, ang hirap naman nito. Mang, paano to? Ang problema naka-decimal. Ang target natin yung numerical coefficient natin is naka-whole number. Huwag kayong matakot. Medyo nakakatakot yung ganyan. Ito ba itong target na to? So, ayan na natin. Multiply versus plot po tayo ng 10. Bakit 10? Kasi ang 1 digit natin ng decimal digit natin is 1 lang. Kaya power of 10 po tayo, di ba? So, 0.3x plus 0.2y is equal to 0.4. Multiply versus by 10. Bakit 10? Kasi ilang ang digit natin ng decimal part natin? Diba, isa? Kapag 100, kapag yung decimal digit natin is 2. Kapag 100, power of 100 po yan. Kaya naka-power of 10 po tayo. Ito namang isang to. Multiply versus by 10 ulit. Okay, ganun lang. Kung medyo nahihirapan kayo mag-multiply, pag nagmamadali, move mo siya ng palabas ng isang beses papunta sa palabas. Kasi 1 digit mo yan. So, magiging, eto, 0.3, move mo siya ng isang beses palabas, di 3 na lang. Ganun lang yun. 3x na lang. 0.2, maging 2 na lang. 0.5, maging 4 na lang. Ganun lang. Ito naman, ganun pa rin. Yung 0.5, maging 4 pa rin. Yung 7 natin, 7 natin. Yun lang. Saan ito sinagot? Kasi magmano-mano, 0.3 times 10. Kung ay maniwala, trust issue, hindi mano-mano, bahala kayo. Isa yan. Yan, wala. Di ang sagot niya, 3 lang. Ganun lang, 3. Kung ay maniwala, palabas yan. So, ganito, maging 3 na siya. Yun lang. Ganun lang. Ito na yun, na-target na natin yung whole number natin. So, eliminate. Para ma-eliminate natin ang x natin, kayo na bahala mag-diskarte. So, make sure yung eliminate natin ng x natin, dapat alam niyo yung mga LCM. LCM of 3 and 5 is 15. Target natin yung negative 15x plus 15x. Bahala kayo multiply both sides. Kung target naman ma-eliminate natin yung y natin, ang LCM of 2 and 4 natin is 4 pa rin. Ganun lang. So pinili ko y na lang para mas madali. So, LCM of 2 and 4 is 4 pa rin. Oh, basic lang daw, sabi ni Jean. Ang galing naman ni Jean. Thank you pa sa pag-send ng batch. Alam mo naman kasi ikaw po yung magiging magaling. Hindi, charis lang. Target natin ma-eliminate yung y natin. So, 2, 4, tsaka 4. Di 4 po talaga. So, ang mangyayari, eto magiging multiply both sides natin. So, ang target natin ito, yung natin, yung 2 natin. Negative 2 po tayo Negative 2. Oh, para ma-eliminate natin. So, negative 6x minus 4y is equal to negative 8. Tsaka yung, so, copy na rin to. So, ito, pwede na mag-eliminate to. So, eliminate na to. So, negative x equal to negative 1. Divide boses by negative. Kasi hindi naman pwede maging negative yung maiwan niya x natin. Ganun lang. Bawal yon. Kailangan yung numerical coefficient natin will be the 1 na hindi ito sinusulat. Ganun lang. Maiwan si x lang talaga. Walang negative x. Bawal yon. So, talaga 1 po talaga yan. So, tignan natin kung tamama.
naman niya talaga. So, ang pipiliin ko para masolve natin si Y, pwede ganyan, pwede ganito. Kung trip nyo, eto, bahala kayo. Huwag nyo papakahirapan yung sarili niya pag decimal. Kung ayaw nyo, eto na lang, pipiliin nyo. Kung trip nyo lang, pwede ganyan kasi may lalabas ang resulta ng Y natin pag inisa-isa mo. Ganun lang, basic lang naman yan. Sa ito yung pipiliin ko. Pagod na nga ako, yun pa. Hingaluhan, walang hanggang katapusan. Kanta mo na ako. Nakakamiss mag-video, okay? Napahid na mga luha, ang dami ang... Nakaka-break talaga. Ano lang, sakto lang ang dynamics. Depende sa discussion. Depende po sa discussion dynamics. Meron kasi sa trigo na hindi ko pa pinag-aralan yung waves ng sine and cosine. Yan hindi ko alam dynamics. Yung sine and cosine, hindi namin pinag-aralan to. Yung ganito. Tsaka, sine cosine. Ganun lang. Hindi namin pinag-aralan yun ng trigo ako. Wala kaming discussion. Depende po sa discussion. Kung ano yung alam ko, ano yung alam ko. Pag alam ko, alam ko. Ano ba tanong mo ng dynamics? Try natin. Ang ingay na sa video, okay, no? O, di ba nahalata? Di ba? Ganun lang kasimple. O, yan. Ito na yan. Ganun lang kasimple. O, natapos na natin yung pag-solve ng by elimination. Ganun lang. Ano ba tanong mo dynamics sa trigo? Try natin. Ako pa mag-end live na, kaya ganun eh. One more. Panoorin mo sa YouTube channel ko, Dynamics. Yung YouTube channel ko. Mary Ann Flores. Yung kulay green na, yung naka-t-shirt ako. Kulay green na naka-t-shirt na pantulog. Yun yung nagiging ko, background ko. Sige, kopyahin mo lang kung gusto nyo. Bawat araw sinus. Bunch, hello po. Mojo, hello po. Teka lang. Si Guste, hello po. Maingay kasi nasa background eh. Gawi, si El, hello po. Si Ray, pasensya na kayo kasi mahirap pa pagsaysayin. Jim, hello po. SN. Kensu. Si Kensu. Si Aa. Si Chester, si Lennon, hi po. Si Isi, si Rai, si Oro, wala. Paano po yung calculation sa triangle with degree? Depende. Depende po. Anong discussion niya? Maraming discussion sa calculation na triangle with degree. Kunwari, kung magsusukat ka ng triangle, depende po yan, dynamics. Depende sa discussion. Ano yung calculation ng triangle? Baka sine and cosine niya kasi may calculator yan, dynamics. Baka tinutukay mo yung dynamics yung sine and cosine law. Kasi kina-calculation nila yung mga angles ng triangle natin. Ah? Ay, sa ano yan? Sa integral po yan, bunch. Oh. Hindi po, accountancy lang po ako. hindi ako math major, hindi ako engineering. Accountancy lang po ako. Bunch. Pero alam ko ang math. Kasi ayan, ang problema, kapag ang H natin, hyperbolic yan. So, pinag-aralan niya sa calculus din yan. Hyperbolic po kasi yan. Concept. Yung cosine, sine, tsaka tangent, trigo identities po yan. Trigo identities. Pero naka-hyperbolic yan. May formula na kailangan masaulo or i-memorize.
Sa integral po yan, pero yung sa derivatives yan. Sa hyperbolic yan, bunch. Pythagoras, madali lang yan. Ito. Baka naman side lang yan na ano. Baka naman yung side lang yan, ano. Dynamics, kaya ganun. Hindi yan. Kasi pag Pythagoras po yan, ano, Pythagorean theorem, kasi doon kasi malalaman yung kung ano ba talaga measurement ng lead or yung side ng triangle natin. So, ito talaga formula yan. Dynamics is C square is equal to A square plus B square. Etong mga ganito na to, mga legs yan. Legs to, ang tawag daw 2 legs. Yan, ito legs yan. Ito yung longest legs natin, hypothesis yan. Hypotenuse po yan, dynamics. Hindi po siya maging angle yan. Pag nagsusukat ka ng angle ng degree natin, sa sine and cosine law po matatakbuhan, sa trigo po yan. Sa susunod na lang yan, ano, dynamics. Pero pag iuusapan natin yung Pythagorean theorem, si Pythagoras man nag-invento yan, si Pythagoras yung nakapangalan niya sa Pythagorean theorem, ang target natin ng Pythagorean theorem, para natin malalaman kung yung measurement ng side ng triangle natin. Ganun lang yun, dynamics. Di ko lang matandaan yung ano yung sine and cosine law. Alam ko kasi may calculator yan. Yung kakayanin ng manual yan. Dynamics. Okay naman. Medyo maingay lang kasi nasa video ko. So, pwede na mag-live na ako. Pwede po ba? Sino magpaparequest? Gugutom kasi ako at pag-ibig wala na. Kunwari, sige, magbibigay ako ng clue. Kunwari, ang hypotenuse natin, kunwari lang, ito. Yan. Kunwari lang, ito yung 3, ito yung 4, ito yung nawawala. Hypotenuse. So, gamitin na natin yung ano. Ito, yung pinaka-formula for the Pythagorean theorem. Pythagorean theorem. Ito, yung sinawawala, hypotenuse ang tawag doon, ha? Yung longest na leg. Longest na side or longest leg. Hypotenuse na tawag doon. So, substitute lang naman. Yung 3, kahit anong ano, may adjacent, pwede balik na rin, pwede 3 and 4. Basta ganun. So, yung A natin, 3. O, diba 25? So, square ng 25 is ano? Positive, negative, 5. Yun lang. Kasi 9 plus 16 is 25. Carry 1. Yun lang. Yun lang. O, diba? So, yun. Sige, mag-live na po ako. So, next time na, sa Monday na lang po tayo mag-uumpisa na. Okay, thank you na Dynamics. Yun lang. Kasi pag Pythagorean theorem yan, pinag-uusapan yung measurement of the lead natin, yung susukatan natin, kung ano yung nawawala yung mga lead natin. Pag angles na pinag-uusapan, yung mga nawawalang measurement ng angles natin, kapag ang degree, sine and cosine law ang gagamitin natin. Kasi complicated naman ng discussion kasi may may proof yan siya gagamit ka ng calculator, kaya ganun. So, kaya kailangan ko na mag-in-live Ayoko pong magpapahinga. Sige, next time na lang. Bye-bye po. Salamat po sa inyo sa panonood. Sana may matutunan na. Popost ko na po yung sa YouTube channel ko. Meron Flores Pwede nyo panoorin yan. Kung hindi ko yan nanonood ng mga replay na live stream ko. Okay? Kasi ingat kayo. Bye-bye. Bye-bye. Hanap na lang po kayo iba ng live. Okay? Bye-bye. Pwede kayo lumipat. Salamat sa inyo lahat. Bye-bye. Kayong magpapahinga na. Ingat po kayo. And happy Friday po sa inyo lahat. Hi. It's time to papahinga lang po. Medyo maingay yung nasa labas Bye-bye po. Next time na lang. Bye-bye. Sa Monday na lang po. Ingat kayo.